Hey, what's up mga idol? Magandang araw at kumusta kayo? At pag-uusapan natin ngayon yung accomplishment ng Marcos administration. Kasi mga idol, marami tayong naririnig na itong ating administrasyon ngayon, wala pa daw nagagawa. So, kung titingnan natin, pangit naman sabihin na natin wala talagang nagawa. Siguro mayroon naman siyang nagawa kahit papano. Pero, siguro baka yung sinasabi nila mga idol, yung major accomplishment, yung pinakamalalaking project sana. Kasi 3 taon na silang 3 taon na yung administrasyon na to. Ano na ba yung mga nagawa niya? Ano na ba yung mga major project na natapos? Kasi nung panahon ni Digong kasi mga idol, talagang pagpasok pa lang ni Digong, marami na siyang marami na siyang accomplishment na nangyari. Example na lang dyan, yung passport, ginawa niyang 10 years. Yung lisensya, ginawa niyang 10 years din. So maliban pa doon, marami pang mga tulay, build program, marami. Itong Marcos administration, kung titingnan natin mga idol, wala pa talagang naibalita na major accomplishment. Meron na sana doon sa yung tulay doon sa Ilocos na sana sa kanya sana yung credit nun kasi natapos sa administrasyon niya. Kaso ang nangyari, gumuho pa. Kaya medyo sisihan ang nangyari doon. So sinisi yung dating administrasyon kay Duterte, kay Aquino. Ngayon, nagsisihan na sila. Kung hindi sana nasira yun, kumbaga, maganda sana yung yun, kumbaga pwede mo sanang sabihin na ang accomplishment ni Marcos yun kasi natapos sa panahon niya. Pero mga idol, no, kung titingnan talaga natin, wala puro kasi ayuda yung mga nangyayari mga idol, no. Simula pa lang ng administrasyon niya, puro bigay na, kumbaga panandaliang tulong lang yan mga idol. Yung mga ganyan ayuda. Kung tutuusin niya, dapat hindi na binigay na pira yan kasi alam naman natin, ang Pilipino mga idol, masakit aminin pero totoo yan. Kapag binigyan mo ng pera yan, hindi lahat ibibili ng pangangailangan ng tao yan. Minsan talagang pinagsusugal, pinag-iinom. At alam ko yan dahil may mga kamag-anak din ako nakatanggap ng ayuda na hindi lahat binibili ng pangunahing pagkain, lahat gamot. Hindi nangyayari yan mga idol. Kaya kung titingnan natin tong administrasyon na to, 3 years na, wala pa talaga siyang, sabihin na natin walang malaking project na nagawa. So, yan ang masakit mga idol, no. Magtatapos na yung termino niya, 3 taon na lang, wala pa siyang nagagawa. So, paano na lang kung mga Pilipinong umaasa ng maganda sa ng proyekto? Kasi maraming mga idol, no, yung mga railways pa lang na papuntang Bicol, wala na nabalitaan natin na wala na daw itong pundo. Yung subway naman doon sa Mindanao, yung railway doon sa Mindanao, wala na rin, naka-zero budget na rin. So ano na lang mga idol, ano na nang magiging project ng Marcos administration? Maraming nagsasabi nung panahon ni Digong, marami daw utang si Digong. Umabot yung utang niya naman nasa mga 6 trillion daw. Yung utang na nagastos ni Digong noon, kumbaga lumubo ng 6 trillion nung panahon ni Digong. Kaya nagiging 13 trillion na siya. Kasi mga idol, nung panahon naman yun, pandemic yun Alam naman natin, kahit pandemic yun, walang trabaho yung mga tao, walang ganap. Kumbaga umasa lahat sa gobyerno. Kahit papano, nagkautang man si Digong nun, pero makikita naman natin kung saan dinala. Lalo na yung mga build program niya. Talagang nandun nakikita natin kung saan napunta yung mga pera na naiutang. Kumbaga maraming project si Digong talaga na nagawa. Lalo na yung mga tulay, mga expressway na pinabilis yung takbo ng north to south, isang oras na lang. Marami siyang ganong tulay na ginawa. Itong administrasyon na to, di natin malaman kung ano ba ang nagawa mga idol, no. So, kung i-rate natin, wala pa talaga silang major project na na-accomplish. Kaya, ano bang mahihintay natin dito mga idol? Ano bang, sana sa loob ng 3 taon makagawa pa siya ng mga unforgettable project mga idol na talagang kapag tayo tumanda, sasabihin natin, project ito ni BBM, Marcos Jr. Kaso, hanggang ngayon,